Kamusta tropang kalapatids? Ako si Marlon ng Maclon Brothers TV. For today's video mga tropang kalapatids, yan, i-upload natin yung kwento ng Masili. Sa mga hindi nakakaalam po sa likod ng sikat na linyada na Masili, kung ano ba yung ugat at pinagmulan nito o kung ano ba to, saan ba nagmula tong Masili na to mga tropang kalapatids. At bago lahat mga tropang kalapatids, hingi tayo ng pasensya sa mga subscribers natin na nabitin dahil nag-upload tayo dyan with Danny Perez nga, kasama natin dyan interview with Danny Perez. May kwentuhan tayo dyan mga tropang kalapatids. Kung naabutan nyo yung upload namin, so binura namin mga tropang kalapatids dahil may hindi pagkakaunawaan sa nangyaring unang upload namin. So, syempre, pagka ganung may mga aberya mga tropa, mag-a-adjust tayo mga tropa kalapatids. So, nag-adjust tayo, inedit natin. Ang video na to mga tropa, nakasentro na lang dun sa mismong line ng Masili para sa kaalaman nating lahat mga tropa. Yung iba talagang hindi alam yung kwento ng Masili. Kahit ako mga tropang kalapatids, nung kwentuhan lang namin ni Boss Danny Perez, saka ako nalaman yung kwento ng sikat na Masili mga tropang kalapatids. Kaya sa mga newbie, sa mga kahit veterano na hindi nakakaalam ng kwento ng Masili, nako, panoorin natin to mga tropang kalapatids. Sobrang ako nagulat at sabi ko, dun pala nagmula yung Masili. Kala ko sa iba-ibang klaseng ganyan-ganyan mga tropa, pero ang ganda ng kwento ng isang Masili na linyada mga tropang kalapatids. Kaya hindi na natin patatagalin yan. Tara na't panoorin natin mga tropa. Kanina may nabanggit ka na Masili line. Okay. Oh. So ako sa tagal-tagal ko nag-iibon, parang sobrang tagal So nakikurious ako sa line ng Masili, boss. Yung Masili ba maraming isang ibon lang ba yung Masili na yun? Kasi yung iba nagpo-post ng Masili ganito, Masili ganito, boss. Tanong ko lang kung yung Masili ba maraming pinanggalingan o isa lang talaga? Actually, ang Masili yun yung IFPR, one low place sa Masili, Calamba, Laguna. So tinawag lang siyang Masili kasi nakatayo yung one low sa barangay Masili. Okay. Then hindi siya yung pakikinig na iba pag Masili is cheap na ibon. Dati, pero puro imported yun. Bali pala boss, one low price yung Masili. Hindi pala isang linyada na ngayon, ibon. maraming bansa ang sumali dyan. More than 20 nations ang kasali. Bali Then, anong year siya boss? 2001, 2002, up to 2003. Yung 2003 hindi natuloy dahil sa bird flu. Kaya yung mga ibon ng Masili noong 2003, pinagbibili na nung ibang fanciers at nung PHA member, isa na sa pinakamaraming kinuha, si Tatsuya Fujioka. Then yung Masili na yon, 2002, meron ako. Galing yung kinilo ibang lista, binenta sa akin yung red check na China. Then meron akong nakuha na isa pa na unbanded na galing naman sa Calamba. So yung mga yon, pagka-breed ko, nirelease ko nung 2003, nakakuha ko nung mga Masili ng HFT 2002, Thailand HFT 2002, then nakakuha pa ako ng isa pang China. Okay. Noong 2004, nung nagpa-auction na, then maraming ibon na Masili si Fujioka. So merong isa doon na kursunada nung kumpare ko na binid namin, si 033426, na ayon din kay Nilo, isa sa magagandang ibon na hindi niya nakita nung kumuha siya doon nung ibon kay Fujioka. Then nung time na yon, marami ng Masiling dumaan din sa akin. So maraming bloodline. Meron ding Diamond Tree na gift bird sa akin ni Connie nung nagpa-auction kami nung 2004 doon sa Rosario, Laguna. Then ang Masili, maraming ibon. Maraming bansa, maraming ibon Bali, na boss, dumating. Ilang bansa siguro ang kasali doon? 20 nations may get ang kasali. Ang may get. Noong time na yan. 2001 no, boss? 2001 bale. Up to 2003. Hanggang 2003. Okay. So nung mga 2004 Masili, talagang
marami na dumating sa akin. It's more than 15 birds ang dumaan sa akin. Then, pinili ko lang yung iba. Ang iniwan ko lang sa akin na line na nag-produce na rin ng maganda. Si 033, 070, 033, 426. Tapos yung line ni Port Overall, Pogi 008 na binili ng kumpare ko ni Bani Velarde. Ako ang gumamit. Tapos yung nakuha ko na, binigay sa akin ni Connie na Masili Diamond 3. Pinares ko yon doon galing sa kumpare ko kay Arthur Tan na Lolo Masili, ang tawag nila ngayon, tawag namin dati is Rechex Flash 004 cross kay 008. Ngayon, ang nag-produce na marami ngayon na bloodline sa ibang tao kasi si 070 sa akin lang. Napunta sa akin nag-produce ng first overall fundraise, nag-produce siya ng line ng Calayan Island, Tacloban, then back-to-back Tacloban Santa Ana, then second overall champion ng Supra All-World category ng 2009. So, maraming bloodline pa na masili na kumalat sa mga tropa, sa yung balita ko iba sa Manila, pero yung tropa sa Laguna, mas dami niya yung achievement ng ibon. Yun, mga tropang kalapatids, napakaganda ng kwento nung Masili. Yun, sa mga hindi nakakaalam nung Masili, nasagot na ni Boss Danny Perez yung ano natin sa Masili. Kala ko din dati, isang ibon, marami palang ibon. Dati, kala ko linyada lang talaga yung Masili. Yung pala mga tropa is, lugar siya sa Calamba, no, Calamba. Boss? Calamba. So, one low praise pala yun, mga tropa kalapatids, iba-ibang klase ng bansa. Barangay Masili yun. Barangay Masili, Calamba, Laguna. Calamba, Kaya bali Laguna. lahat ng ibon boss na galing doon, Masili Tinawag ang lang tawag. Masili. Bali nagkontak pala yung Pilipinas ng One Low Praise, no? Oo. Nung after Way nung 2000. Pilipinas, sa South Africa na siya napunta. Tapos ngayon boss, yung mga sinasalihan, yung mga sa Thailand ngayon. na, oo. Yung pala, kahit ako sa tagal ko nag-iibon, hindi ko alam na nagkano pala dito ng international na One Low Praise. Dagdag kaalaman yan, mga tropa Yung pala, kalapatids. yun yung tunay na kwento ng Masili. Ngayon lang natin nalaman, mga tropa. Yan, Ngayon, last question na, boss. Ano yung mapapayo mo sa mga newbie player natin dahil marami tayong mga viewers dyan na mga bago lang sa pag-iibon. So tayo medyo matagal na, boss. So ano yung mapapayo natin sa kanila? sa newbie na nung ako rin newbie rin ako, ang ginawa ko lang sa isip ko, kailangan ko magkaroon agad ng quality bird. Kahit konti lang, basta quality bird siya. Hanggat maaari, doon siya sa tao na respetado din. Then, doon sa kinuha namang taong respetado na yun, magtanong-tanong ka na rin. Para kasi karamihan na, hindi lahat pero karamihan, magbibigay sa iyo ng tamang advice. So, siguro sinwerte lang ako sa mga nag-advise sa akin nung time nung dati. Sa nakunan ko ng line ng ibon, unang-unang ibon nakuha kong line, yung line ni Faith na galing Kinilo, Evangelista. Tapos yung mga Kuipers ko, Emil Dewert na galing Kipuji, at yung mga Dole Banjil ko na galing naman kay Lito Limbo. Then, meron din ako ibang mga kinuha sa kumpare ko sa Laguna kay Arthur Tan. Ngayon, ang mapapayo ko sa mga newbie, magtiyaga lang kayo kasi kasama talaga sa karera yung natatalo. Kasi yung iba, pag natalo, tigil na. Tuloy lang, i-enjoy nyo lang. Then, magtanong kayo sa mga matagal na naglalaro kung ano yung tingin nyo makakatulong sa inyo, i-keep nyo. Subukan nyo. Ngayon, kapag ang ibon nyo medyo maganda na yung naging kondisyon na tumitira, huwag muna kayo makinig sa ibang mag-advise, baka kontra doon sa una mong ginagawa na sistema na nakiklik naman ang ibon mo. So yun, mga tropa kalapatids, ganda ng advice. Yan, dito na natin tatapusin yung interview natin kay Boss Danny Perez. Maraming salamat po sa pagtuloy. Ayan, meron po yung ano. Shoutout, bati ko kay parang Edwin Muli. Salamat sa mga bago mong pinaano sa akin linya, yung mga line ng Cooper, Vinstra, kay EJ Pabustan, kay Arthur Tan, kay Laguna Pigeons, kay paring Nick Glorioso, at sa mga tropa ko pa sa Ubando, kila Tisoy, yan.
Sana maging maganda, maging race nyo, then umunlad pa ang racing pigeon dito sa Pilipinas. Yun, shoutout sa lahat ng nabanggit ni boss. Danny Perez, no? Yan, maraming salamat sa pagpapaunlak, boss. Sana sa susunod ulit. So, dito ko natatapusin yung video natin ngayon, mga tropa kalapatids. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and ring mo na rin yung bell para lagi ka updated sa mga latest videos natin.